sa Italy at saka sa Spain under dito kay Dandy. Ha? Kanina, in-interview ko sila bago matapos, humingi pa sa akin ng konting minuto. Kasi sabi niya, sir, pwede ba magpabati? Pabati naman kay Miss Adora. Sabi ko, bakit? Kasi bukas, direct ko, mag-e-executive po bukas. Oh. Tapos, hindi pa natapos doon. Hindi pa naiya. Sabi sa akin, last na, sir. Sabi niya, bakit? Birthday po kasi ni Tita Teresita, yung leader natin sa Italy. Isa po sa top 50. So, binati ko, naka-base na sa Italy. Isa sa mga nag-top na leader niya, si Perling, na naka-base naman sa Spain. And his group is growing so big, so hindi ko na patatagalin. Baka may kwento ko lahat-lahat. Join me in welcoming top 9 natin this month, Dandy Santos! Yan. Hello po! Hi! Good evening! Good evening! Palakpakan naman natin yung ating CEO, Sir Virgil Gonzalez. And also yung unang nag-share natin, sobrang nakaka-inspire si Sir Aaron. Palakpakan niyo. Okay, yan. So, sa lahat po na nandito, gusto ko po kayo batiin ng good evening. So, palakpakan natin. Nakita ko may mga nagtaas ng kamay ng mga bisita natin, ng mga hindi pa member. Palakpakan naman natin yan. Okay. Ayan, habang inaayos ni Sir Ma'am, sino dito yung 1 month na and below? Ibig sabihin 1 month ng member. Meron ba dito 1 month na? 1 week. One week, meron. Ayan, so sino naman yung 2 months to 3 months? Meron na. Ayun. So sino naman yung 3 months to 6 months? Meron. Palakpakan niyo sa sarili niyo. Lahat ng dito. Okay? So, ayan. So, start na tayo. Pwede na ba? Ayan. Okay? So, sa lahat po na nandito ngayon, okay, so pakilala po muna ako. I'm Dandy Santos po. Ako po ay taga Nueva Ecija. Meron ba ditong taga Norte? Meron? Wala. So, ako po ay tubong Nueva Ecija. Ako po ay, ayan, ito po ang aking background. Okay, so pioneer, isa po ako sa nag-start sa ganitong industry, lalo sa Ascendra International, dating service crew, dating OFW sa Dubai, and teacher po yung natapos natin. No? And kahit pa paano kumikita tayo dito, and this is my humble beginning, guys. No? Ayan, ito ako dati. Ayan, grabe naman kayo. Sa lahat po ng nakakakilala, sa totoo lang po, yung nakikita ko to, sabi ko, buti na lang, hindi presidente si Duterte dyan, baka natukhang na ako. Tama ba? Sobrang payat po, sobrang itim. Sa hindi po nakakaalam, sa Nueva Ecija po, 3 po kami magkakapatid. Yung nanay ko po, ang trabaho, housewife. Kikita lang siya pag may tanggap na labada, pag may piyesta, kinukuha po siyang cook. Ako naman po anak niya, helper. Taga-hiwa ng sibuyas, taga-tiktik ng bawang. So pag uwi namin, masaya na kami kasi meron na siyang 150, meron na kaming ulam. Yung tatay ko naman ng trabaho, Kristo. Alam niyo yung Kristo? Sa sabungan. Nagsasabong pa ba, sir? Ba't alam mo? No, joke lang. So, tagatawag na meron, wala. So sa madaling salita, inatake po siya doon. Bata pa lang kami. Kaya ang ginawa ko noon, sa province, gano'n kami kahirap, naranasan namin na 10 years walang kuryente. So ang ginagamit namin kuryente lang doon, yung sulo. So lalagyan namin ng palara yung tela. Tapos minsan naman pag wala kami, kasi gas yung nilalagay doon eh. Pag walang gas, ang ginagawa namin, yung used oil. Nilalagyan ng maraming asin. Okay, tapos lalagyan mo ng palito, tapos may bulak doon, unlimited na yun. Hanggang hindi ko yun, yung mantika. So, ranas namin yun, gano'n kami kahirap. Kaya na-experience din namin na minsan hindi kami makakakain, ihintay namin yung tatay namin. Ang problema pagdating, talo. Hindi walang pera, uwi. Okay? Kaya minsan, yung 1 kilong bigas, hindi kami nakakabili, 1/4 lang. Uutang pa yun sa tindahan, sa kapitbahay namin, para lugabin. So in short, gano'n kami kahirap.
Kaya yung graduate ako ng high school, naglalakad lang ako. Siguro ang baon ko lang noon nung nag-aaral ko ng high school, 10 pesos. Hindi ko siya gagamitin pang pamasahe kasi ang singil dun sa tricycle sa amin, 5 piso. So balikan, 10. Eh di wala na akong pangkain. Maglalakad na lang ako, may lugaw dati, 3 ang tinda, tapos 2 yung tokwa. So survive na ako noon. So nakagraduate ako ng high school. The problem, sabi ng nanay namin, hindi ako kaya pag-aralin sa college. Kasi wala naman kaming pera. Tama ba? Kaya naghanap ako ng trabaho. So napasok ako bilang isang service crew kasi na-amaze ako sa pinsan ko kasi meron siyang ATM. Sabi niya, sama ka sa akin, bakit? Yung ATM na to, naglalabas to ng pera. Sabi ko, hindi nga. Sumama ako. Pagsama ko, lumabas nga pera, na-amaze ako. Paano yan? Sabi ko gano'n, apply ka sa Jollibee. So nag-apply ako sa Jollibee, hindi lang na-amaze ako sa ATM. At the same time, bata pa lang ako, hindi pa ako nakakakain ng burger sa ng Chicken Joy. Siguro high school na. Kaya sabi ko, ano kaya lasa ng burger sa Chicken Joy? Kaya ano ginawa ko nun? Nag-apply ako bilang isang service crew. Masipag kasi kung bata. Elementary pa lang po ako, nagtatrabaho na ako. Okay? Alam niyo mga perya? Sumasama ako sa perya. Okay? Kumikita ko 50 pesos. So lahat pinapasok ko basta legal. Kaya pagpunta ko sa Jollibee, sa sobrang sipag ko, sabi ng manager sa akin, gusto mo bang mag-aral? Opo, kasi pangarap ko yan. Kunin ka namin scholar. Okay? So, nag-aral ako at habang nagtatrabaho, nakagraduate po ako as teacher. Kaya, palakpakan niyo. Yung lang, katulad ng karamihan, akala mo pagka-graduate mo, giginhawa na yung buhay mo. Ang mindset sa akin ng nanay ko, huwag mo kami tularan ng tatay mo, hindi kami nakagraduate kaya hindi gumanda yung buhay natin. Wala kaming trabaho maayos. So kailangan mong graduate, kaya pinili ko makagraduate. Yung nga lang, ang problema, pagka-graduate ko, pagkatapos ko tapos din. Bakit? Ang late lang pala na sahod. Kaya katulad ng karamihan, baka sakali nakipagsapalaran tayo saan? Sa abroad. Ayan. So sa Dubai po, naranasan ko pong magtrabaho, kahit ano pinapasok ko, taga-linis ng housekeeping. So pag housekeeping kasi, naglilinis ka ng buong bahay, aalis yung may-ari. So lilinisin mo yun, so yan. Tapos naging bartender. Hindi ako marunong magtimpla ng alak, pero dahil may part-time, sabi ko, yes po, gagawin ko no sa YouTube, aalamin ko yung timpla ng alak. Para lang sabihin may experience ako. Hindi ako marunong magbarista. Ano yung barista? Tagagawa ng coffee maker yan. Latte, cappuccino. Hindi rin ako marunong, pero sabi ko marunong po ako niyan. So, hindi rin ako marunong mag-arrange ng flower. Pero dahil hiring, may part-time, marunong po ako niyan. Aalamin ko sa YouTube kung paano magtuhog ng arrangement, ganito. So, sa madaling salita, ako po ay, maparaan po ako. Sa sobrang sipag ko, na-experience ko dyan na 3 days walang tulog, 72 hours nagtatrabaho. Naranasan ko matulog sa bus na hindi ko naman intentionally na matutulog ako. Pag gising ko, yung bus sarado na. Ba't ako nagising? Hindi na ako makahinga kasi wala nang aircon. Buti na lang kumatok ako, andun lang kabayan. Sabi ko, may tao pala dyan. Sorry sir, nakatulog ako, sobrang pagod eh. So, ibig sabihin guys, naranasan ko din sa Dubai na sa isang kwarto na normal na room, 8 kami. Double deck yun. First deck, second deck. Sa second deck, mas mura. Sa first deck, 600. Sa taas naman, 500 lang. Pag kinumpute mo yun sa peso, around 7,000 to 600. Ay, 7,000 to 8,000 pesos. So, gano'n siya kahirap. Okay? Hindi rin ako pinalad dyan. Pero katulad nyo, na-invite ako sa ganitong opportunity. Okay? So sabi ko, walang mawawala kasi naniniwala ako ang pag-asenso nasa negosyo. Tama ba rin? Yes! Naranasan ko magtrabaho, hindi ako masenso. Naranasan ko maging OFW, hindi ako masenso. So sa pagkakataon na to, yung nakita ko to, hindi na po ako nagdalawang isip. Sumubok po ako, I started naka-motor. Yan po yung motor. Very memorable yan kasi yung motor po na yan sa first company namin. Yan po yung naging reason ba't ako nakasali. Sinangla ko po yung reason ng motor ko para maka-join sa ganitong industry. Kasi naniniwala po ako na okay lang sumubok na magkamali, pero ang importante subukan mo. Hindi man para sa'yo, at least sumusubo ka. Yun ang importante. Kasi pag hindi mo yung sinubukan habang buhay, andyan yung regrets, magsisisi ka.
Ano ba naman yung subukan mo, mag-fail ka, it's okay, at least sinubukan mo. Ang importante, subukan mo. Hindi man para sa'yo, at paano mo malalaman na para sa'yo kung hindi mo susubukan? Tama ba? Dahil po sa ganitong industry, dito po ako naka-experience ng bahay, sasakyan. Okay? Tapos ito po yung latest na result ko, yung MD. Ito po, may loan po ako ngayon. Hindi pa siya bayad, inuulugan ko po. Pero baka next year po, i-start ko na po yung dream house ko po dyan. Okay? And ito po yung isa sa pinakamaganda ang paborito kong verse ni Bill Gates na if your business is not on the internet, your business will be out of business. So ibig sabihin, sa panahon ngayon, nag-evolve ang industry. So kailangan lahat ng negosyo mo involved sa online. So dahil po dito, na dating magkano lang ang sahod ko, bilang isang service ko sa Jollibee, 3,000 per month. Masaya na po ako doon. Sa OFW naman, 30,000 po ang kinikita ko bilang isang OFW sa Dubai. Pero dito po, na-experience ko pong kumita ng 113,000 in one day. Okay, so yan po, 82,000 isang kinikita natin per week. Ito po, hindi po siya stable. May time na may kita ka malaki, may time ka nakita na maliit. Pero para sa akin, okay lang yan. Bakit? Kasi kung kikita ka naman ng 1 week na 82,000, hinihigitan mo pa yung mga nagtatrabaho sa abroad o mga empleyado. Tama ba? Yes! So okay lang na hindi pantay-pantay ang income mo, pero pag sinipagan mo naman, ibibigay naman niya kung ano yung effort na binibigay mo. Kasi ganun din naman nagsisipag ka rin bilang isang empleyado, bilang isang OFW, pero ang tanong, nababago ba yung buhay mo? Tama ba? So yan po, yan yung mga experience, and dito po, binigay sa sobrang generous po ng company noong December. Isa po ako sa nakakuha ng lifestyle reward na binigay po ng company, $120,000. Tax free po yan. Para saan? Pinang-grocery po namin na family namin. Okay? Ayan, and dahil po dito, nakakapasok po tayo sa top. Okay? So ang latest po nung nakaraan, ito po nung May lang po, nakalabas sa top. Isa po tayo sa nakapasok sa top 9. Okay. And nag-break ko po yung income ko, nakikita ko po nung May, nasa 169,777. Okay? Ang maganda po nun, kakakita ko lang yan, pero ang maganda nangyari sa akin, nung first week ngayon, so ito yung mga withdraw natin, tapos, kailan to? Nung nakaraan lang, another 45,000 ulit. Okay? So yan po. And isa rin po ako sa nakasama sa lifestyle reward. Imagine na, kumita ka na ng 6 digit, bibigyan ka pa ng company ng Ascendra ng libreng shopping na worth 25,000. Palakpakan nyo. And yung suot ko po ngayon, dito po galing lahat. Alam mo yung dating hindi mo nabibili kasi may pagkain niya, pinuproblema mo. Pero dito binibigay. Palakpakan niya. Okay? And isa po, ako ngayon sa prime partner ng company. And abangan niyo po sa June 30 kung ano po ang next na award ko po. So, suspense na lang po. Ayan, okay. So next po natin ay, ayan, ang maganda po dito, hindi lang po ako yung kumikita. Okay, ito po yung binanggit ni Sir George na taga Spain. Okay, yan po ay busy tao sa Spain, sa Barcelona kasi meron niyang family doon, nag-aaral, tapos may negosyo na restaurant. Pero nasasabay pa rin niya. Ang total na kinita po niya is nasa 223,000. Kaya nakasama po siya sa top. Hindi pa niya na-cash. Hindi pa. Hindi pa po. So kasama po siya sa top, nag-top 39 po siya nitong nakaraan. Okay, ito naman si Tita Teresita, yung pinabati ko kay Sir. Birthday niya po ngayon. Pero china-challenge ko po kayo, alam niyo kung bakit. She is 68 years old ngayon. Okay? Nasa Rome, Italy. Pero ngayon, ang total earn niya na po niya, nag-6 digit na rin po siya, 208,000. Palakpakan. Kasama po siya sa top 31 po natin siya ngayon. Okay? So hindi lang po yun, marami pong mga kumikita under our team.
Okay, so ang maganda kasi dito guys, hindi ka dito kikita hanggat wala kang taong natutulungan. Ang maganda kasi dito sa community natin, kikita ka kapag ang tao tinulungan mo. Di ba? So, yung result ko po, bonus na lang po yun. Kasi ang goal ko po, lahat ng taong sumasali sa akin, ang ginagawa ko, tinutulungan ko. Kaya kapag may taong magtitiwala sa'yo, huwag mo siyang iwan. Alagaan mo siya, turuan mo siya, i-guide mo siya. Bakit? Kasi pag kumita yun, kikita ka rin naman. Kaya ang Ascenda, naniniwala po ako, patuloy tayo i-bless ni God kasi ang goal natin, makatulong sa iba. Kaya palakpakan nila. And dahil po sa ganitong industry, yung dati pong OFW dahil sa isang desisyon, ngayon po naka-forward na po. Okay? Kaya, ngayon, hindi tayo pumupunta sa ibang bansa para mag-work. Dahil po sa ganitong company, sa Ascendra, naranasan po natin makapunta sa South Korea, hindi para mag-work, hindi para mag-libot. Hindi na ako na yung products dyan. Yung sa'yo. Tapos, dahil din po sa Ascendra, na isa po tayo sa qualifier ng Boracay trip. First time ko po mag-Boracay. At ang maganda dito, libre po yan. Palapalan, libre. Okay. So, 4 days and 3 nights po yan. Ang maganda po dito, libre po lahat. Lahat ng pamasahe, hotel. Nasa 5-star hotel po kami, hindi ko na po nailagay. Pero alam niyo po yung hotel na tinuluyan po namin. Mag-isa lang po ako. Ang bed 3, tapos may jacuzzi, tapos merong bathtub. Sabi ko, grabe naman ang Ascendra. Pwede naman magsama-sama, bakit mag-isa? Kaya palakpakan naman natin. Ayan. So, talaga pong pinuno ko po yung bathtub. Ang problema, hindi ko alam kung saan kukunin yung sabon. Kasi gusto ko yung may bula-bula eh. Hindi ko alam. Basta naghanap na lang ako ng shampoo, ginanong-ganong ko, pinabula ko. Diba? So, yun po yung mga experience. Saka maganda po niyan, gabi-gabi lasing po kami, lagi po kami nasa bar. So, parang pinaramdam sa amin yung buhay mayaman ng Ascendra. Palakpakan natin. Diba? Ang maganda po yan dito, okay, so lasing kami, lagi kami nasa bar, tinanong ko magkano isang bill namin, umabot ng kulang 100,000, isang bill lang. Libre na naman ng Ascendra, palakpakan natin. Ayun po, ayan. Okay, palakpakan naman natin si Ma'am Ces, si Ma'am Ces natin. Ngayon, ito lang po simple. Gagawin mo yung Ascendra, hindi po siya madali. Mahirap. Pero pag alam mo yung pag alam mo yung deepest why mo, kahit mahirap ito tuloy mo kasi may pamilyang umaasa sa'yo. Diba? Ito po yung anak ko, 2 po, tapos ito po yung mama ko. Ang maganda po sa Ascendra, yung latest po, dinala namin siya sa hospital. Kasi nga, nagsuka, tapos ang dami nararamdaman, high blood, diabetes. Pero alam niyo po, sabi ko, Mami, i-try mo yung products, baka makatulong. Nung March 30, pina-check up namin siya. Kung makikita mo yung sugar niya, 244. Ang normal nasa 70 lang po. Tapos yung kanyang cholesterol, 269. Tapos yung triglyceride niya, sebo sa dugo po yun. Nasa magpa 500, pero ang normal po, 150 pababa o 100. Alam niyo po, sabi ko, Mami, try mo yung products. Ang ginawa lang po namin, omega sa barley. Alam niyo po nangyari, April 30, after 1 month, yung 244 naging 97. Yung cholesterol po niya na 269 naging 121, pasok po sa ito ang nakakabis. Yung 500 na magpa-500 na triglyceride naging 99 na lang po. Lagi ko tatandaan, madaling sabihin na maganda yung products kasi nandito tayo sa company natin. Pero pag meron kang testimony na mismong pamilya mo, sure ako, tataas yung bili mo sa products. Kasi dito guys, hindi naman natin pinag-uusapan yung pera. Although kikita tayo ng pera, pero ang first goal mo dito, lagi mo iniisip makatulong sa iba.
ibibigay na yun ng bigat eh. Tama. Kaya lagi mong goal dito is tumulong, tumulong, tumulong. I-share mo yung products. Tama. Bakit? Kasi ako, kaya ako napapajoin yung mga taga-Spain, taga-Italy. Pinapakita ko yung ganda ng products. Kasi most of nag-join sa akin doon mga senior. Sabi ko, ma'am, pag sumali ka dito, sobrang ganda ng products. Kasi mismo yung mami ko natulungan eh. So, ngayon po, ininom niya po yan. Once a day, may video po ako niyan. Pwede kayo mag-message sa akin, isesend ko sa inyo. Bakit? Para pakita natin kung gaano kaganda yung products ng Acera International. Okay? And this is me. Kung makikita nyo, sino si Danley before? Dating tambay, basagulero, manghinong, walang direksyon ng buhay. Pero hindi ko akalain sa ganitong industry dito sa Acera, babaguhin pala at papalabasin yung full potential natin. Ibig sabihin, hindi po dito tinuturo is more pera-pera lang. Tinuturo dito yung buong aspeto ng buhay mo kung paano ka maging tamang tao, na dati wala kang pangarap, dahil dito nakangarap ka. So lahat, ituturo yan dito. Huwag kayong matakot, kasi andito kami, andito ang company natin, lalaban tayo. Yeah, so syempre, thank you Inco, thank you sa Quad Force community. Ito po yung mga tumulong sa akin. Nandiyan sila. And syempre, ang malupit at gwapo kong upline, si Akmart Go, palapakan niyo. Sila Master Brian, okay, nandiyan po yan. So sila po yung mga tumulong sa akin dito. And dito rin po, sobrang gratitude ko sa mga business owner natin, sa mga founders natin. Okay lang po ba? Palakpakan naman natin. Yung nasa bola po kasi ito, day 2, biglang yung pinaka-mentor ko nawala. So, iniwan ako. Tapos, naramdaman siguro ni Sir George na, dati asan ka? Nasa room ako that time kasi nga dahil ko tinotroubleshoot, umalis yung mentor ko, iniwan ako. Punta ka dito, magdidisco tayo. Sabi ko, sige sir, siguro naramdaman niya na Wala akong pakiramdam. nalungkot ako dati. Doon ko na napatunayan na sobrang approachable yung mga founder, andyan sila pag kailangan natin. Sir Joseph Lim, thank you so much. Ayan, Sir Nico and Ma'am Ses, palakpakan naman. Hindi na kayo makakakita ng ganitong mga founder. Kaya sabi ko doon sa mentor ko, mentor, ito na yung last card ko. Kung sakaling meron kang pupuntahan ng ibang company, I will respect you, nire-respeto kita bilang isang mentor upline kasi almost 13 years kami magkasama sa ganitong industry. Pero sa ganitong decision ko, ayoko kasi ng yung tao mawawala yung loyalty sa akin kasi lilipat na naman tayo, di ba? Ano na lang sasabihan nila? Baka akala nila pera-pera tayo. Kaya sabi ko, yung Acera International, this is my last card. Dito na ako tatanda. And bago tayo magtapos, ayan, ang pinakamasarap sa lahat is not about money. It's about freedom, na makasama mo yung mahal mo sa buhay, makasama mo yung family mo. Pagka kailangan ka nila sa New Year, Christmas, event, andyan ka. Okay? So, ang company will give you freedom, time freedom, and financial freedom. Darating ang time dito, mas may enjoy mo yung buhay. Pero ngayon, syempre, pag bago tayo, kailangan natin magsipag, magtanim, kahit naman sa Bible, ano sabi ni God, huwag pakainin yung tamad. So, ibig sabihin, normal na may kahalong sipag, pagod po yan. Pero darating ang time naman, kung sino yung pinakamaraming pagod, yun naman yung aayon ng bonggang-bongga. Ayan, so ito yung family ko. Ang pinaka-the best, ito ko. Ito si ate, panganay ko, pinanganak po siya blind. So, meron po siya sakit na disabled siya, blind siya. Pero, kumbaga, kahit pagod ako, siya nagiging motivation ko sa buhay. Bakit?
Ayoko kasi na mawala ako, na mamalimos, na hindi ko ma-secure yung buhay niya. Kaya kahit mahirap to, may magre-reject sa akin, okay lang kasi na may motivation ako eh. Diba? Ang nakaka-inspire sa kanya, yung nagkaroon ng recognition, siya lang po sa buong regular class o buong recognition na merong 8 medals. 90 po lahat ng grades niya. Ang talinong bata. Ang kaklasmate niya po lahat nakakakita. Siya hindi. Pero ba't nagagawa niya? Kaya pagka may time na nalulungkot kayo, piling nyo di na kaya. May mga tao mas malala yung sitwasyon sa inyo, pero nilalaban yung buhay. Diba? So, lagi nyo lang tatandaan, pag hirap na kayo, pagod kayo, hanapin nyo yung deepest vision nyo. Kasi pagka may tao nag-down sa inyo, pero may pangarap kayo, hindi nyo yun basta i-give up. Hindi lang po success yung makikita niyo sa akin kasi naranasan ko po mag-down dito. So, not down. Pero andyan si Sir George, sabi niya, laban ka lang. Ang dami ko naging utang, pero okay lang. Kasi naniniwala ako na andyan yung asentra, ilalaban tayo, kaya palakpakan naman natin. Iwanan ko kayo this my slide, last slide kasi napaka-drama ko, sorry. So, trust in God and trust in yourself. Lagi nyo tatandaan, pag naniwala ka sa sarili mo at naniwala ka sa taas, lahat ng bagay na imposible na pili mo, hindi mo kaya, magiging posible. Basta, kapag may nagsabi sa'yo na hindi mo kaya, huwag mo silang pakinggan. Pag may taong nag-doubt sa'yo, huwag mo silang pakinggan. Pag may taong tumawa sa'yo, okay lang yun. Bakit? Kapag nagutom ka at nagutom yung pamilya mo, hindi naman sila bibili ng pagkain para sa iyo. Yes! Kahit nga 100, hindi mo yun mauutangan eh. So anong point ko? May magda-down sa iyo, okay lang yan. May magre-reject sa iyo, okay lang yan. Bakit? Kasi pag dumating yung time at tinuloy mo, pag ikaw na nandito sa harap, ako, kami mismo, unang papalakpak sa iyo. Kasi ginagawa mo. Thank you so much guys. God bless and to God be the glory.